Okay mga kamads, mga kaibigan, I guess this would be the last part ng ating Bini. Pero gusto ko lang sanang bigyan kayo ng extra perspective before you hate on the girls. Dami kasing galit sa kanila ngayon eh, for what? So, ngayon, this is actually Rose. Kilala niyo sa Blackpink yan. So, Rose judges British and Korean food. Okay, so of course, she being, ano ba, of course, she's being a K-pop idol. Similar yung concept nito. Okay, just saying. And marami din ganyan dyan. Recently, merong palabas si John Cena. Tsaka hanapin nyo na lang si John Cena at tsaka si Idris yung kasama niya sa ano sa Peacemaker or sa Suicide Squad. Ito, papakita ko na lang sa inyo para mas madali ito. So, of course, Amerikano si John Cena, pero nire-rate niya yung American breakfast versus English breakfast. Okay? So, ganun din halos yung concept nung ginawa ni Bini. A Filipinos trying out their food, rating their favorite Filipino foods. Ganun lang yun. Like, I wanna put this in this perspective, mga lods, kasi gusto kong pakita sa inyo na ginagawa itong content na to, normal to sa YouTube, that mismong, even if you are a native, pwede mong gawin yon. Ayan, best example, si Idris Elba is British, tapos si John Cena naman is Americano. Same concept, right? So, what am I trying to point out here? Kasi, I do believe that this is not a very serious issue, and the hate is, I believe, unfair. Kasi kung titignan nyo naman yung body of work nila from the videos na kinolektan ng mga fans and haters as well, makikita nyo naman talaga na it's quite unfair. Kunyari ito, panoorin natin to. Oh, that's lower than my one. I don't really eat. Yeah. I only eat turon without the sugar. Okay, girl, yung turon na walang sugar ay just banana. I don't know, meron ba ganun fried banana? May linumpiaan? Girl, what is this? Pero I get what she means. Siguro yun. So, ngayon kasi ginawa ng mga fans or ng mga against sa Bini, kinompile nila yung mga dati. So, this is I believe sa PBB na kumakain si Gwen ng normal. Kain lang siya. Kain. Ano ba yung Ngayon kasi, she's a grown woman. Binibini na nga siya. So, siguro, nag-iba na rin yung diet niya. I mean, she has to maintain a figure, correct? So, pero girl, sasabihin ko lang, yung turon na walang asukal ay just banana. Anyway, next naman natin ay etong I wanna watch this first. Sige. Kasi this is a compilation of Bini eating out. Okay, nagkakain-kain sila sa Gedli. So, does this imply na ayaw nilang kumain ng mga street foods? Hindi. Meron lang silang preference. Like anyone. Like anyone in the country, may preference, or anyone in the world for that matter. Diba? Tali natin. Tanggalin na lang natin yung tugtog, baka makapiright tayo. Ito, kumakain ng balot tong Bini member na to. Sino ba to? Si Joanna. Ayan pa. Diba? So, yung ano kasi, yung I believe yung balot na linagay nila, kasi there's two kinds yung CCU at saka yung CCU or yung duck. So, I'm not sure kung duck ba yun or CCU. But, the point here, mga lods, is that I don't believe yung iba sa kanila ay mahilig sa balot. Yan, kita mo, yung iba, kikiam yan. Yan. Yung iba, parang ano, di ba sa inyo, ako, mahilig ako sa sagu. Alam niyo yung sagu? Pucha, trip na trip ko yun. Especially yung ice ano nila, yung ice sugar, brown sugar, yun yung pinaka-favorite ko, mga lods Pero, gets ko naman na yung iba sa inyo, mahilig sa matcha, sa Starbucks, sa winter melon,
sa milkshake. Ako, iba-iba nga tayo. Yun din yung argumento eh. Kasi kahit saan mo tignan eh. Pero ang gusto ko lang sanang ipakita sa inyo that from time to time, they do eat outside like this. Ayan o. Kain-kain. O ayan, kita mo anong ginagawa nila. Isaw yan eh, di ba? Ay, the barbecue. O, sarap. O yan, si ano. Ano yung isaw na binigay sa kanila? Yung isaw na bochi. Tinignan mo dito. Isaw manok yun, di ba? Yan o. So, eto naman, kumakain siya sa tusok-tusok. Ayan, di ba? Banana Q. Turon yung binigay. So, eto, maganda tong video na to. And I wanna give a shout out dun sa 15 na nagko-comment dito sa channel ko na to. Kasi, they gave me an idea to further my argument on this case, mga kamats, mga kaibigan. Kasi po, kamakailan lamang po, I think a few months ago, nagkaroon ng sponsorship ang Bini with a snack company called Super Crunch. So, kinuha sila as endorser. Now, di ba kapag meron kayong shoot, especially yung mga malalaking artists, meron yung catering na tinatawag. So, si Super Crunch, imbis na mag-hire sila ng catering, to give back to the community, dahil lakas. To give back to the community, siguro dito na lang natin anuhin yan. Ang ginawa nila is nag-hire sila ng mga street food vendors. Okay. Ayan. So, makikita natin, papasok ang Bini and kakain sila ng mga street food vendors. And actually, natuwa yung mga naiyak din si Mika, di ba? Ang point dito, mga lods, if you look closely and take a second look sa mga bagay, it's a nothing burger na pinapalaki ng mga nag-hate sa kanila. It started with the memes eh. It started with the memes, then nag-snowball na siya into this bullshit na kino-cover ng mga ibang content creator, nakisawsaw si ganito, nakisawsaw sa ganyan. Of course, yours truly. But I'm trying to be in the middle. Yes, I believe that those memes are really funny, pero sorry, nanonood akong balita din. Sabi nyo, Nico David, mga Trillanes ka. Well, true. Nag-roll yung issue into something na uncontrollable at this point. Pero give them a chance, 'di ba? I mean, kung hindi ba gusto ng isang tao yung kinakain mo, is it automatically bad or automatic ba na hindi nila pinopromote yung kultura ng Pilipino kapag hindi nila gusto yung isang pagkain? Kasi you have to look at it holistically. They have tried. May effort sila to Hindi ako makapaniwala kasi to highlight the small vendors. And yan, kumain naman sila dyan. Kita mo to. Actually, panoorin natin yun. Di ba si Aya yun? Di ba? Kasi mahilig talaga si Aya sa mga snacks na ganyan. And makikita naman eh. Ayan. Kita nyo? See? Oh my gulay, the siomai. Gutom na ako eh. Naka-fasting kasi ako ngayong araw na to, men eh. Mamaya oras ba kakain? Siguro mga 11 p.m. para saktong-sakto sa pagtulog. Ayan. The turon, kaso may sugar, hindi yan kakainin ni Gwen kasi kumakain lang siya ng sugar ng turon na wala asukal. Girl, paano mangyayari yun, girl? Di fried banana lang yun. Di ba? May copyright kasi to kaya walang tugtog. Panoorin niyo na lang sa Super Crunch, mga lods. Para naman in the spirit of fair reporting doctrine, meron ganun yun eh. Ako gusto ko nang isabuhay yon, di ba? It's never too late para gawin mo yung di ba? Di ba? Ayan Walang sena. Sila pa nga yung naglilinis kung naiyak kami. Sila pa yung naglilinis kaya sabi ko grabe, napaka-down to earth ng Bini. Alam nyo, si Maloy lang talaga yung hindi pwedeng makancel dyan. Totoo. As in. Ewan ko, favorite ko si Maloy kasi siya parang taga dyan lang sa amin. Tinitingnan ko kung tumutuka na siya. Diba? Pero si Aya din, ayos din si Aya eh. Hindi talaga ako magbabalot. Di ba, consistent naman, di ba? Ayaw niya balot dyan, ayaw niya rin dun sa balot dun sa show. Ibig sabihin preferential, kayo naman
Highlight nyo agad yung mga mali. Paano yung mga tama? Kakalimutan na lang natin yung mga tama, di ba? Ganun ba yon? Siyempre hindi, di ba? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, I think this would be my last content dito sa issue na to. And hopefully, kung nakatulong yung aking arguments sa pagde-decide nyo, but you know, you're ultimately going to choose who you like in this social media space. Pero ang sinasabi ko lang, give people chance all the time. Because we are all capable of great change. And kung hindi nyo pagbibigyan yung isang tao, kung one-dimensional lang yung pagtingin nyo, para kayong kabayo na may ganun, eto ka na probably society will collapse kasi walang pwede na magbago. Kung ano yung tingin nyo, yun na yun. Hindi yun ganun. So if dating ko pa sinasabi to, just look closely and take a second look sa mga bagay and you will see that, you know, they're just girls having fun. Just girls, just wanna have fun. Yun lang naman, gege mga lads.